Mga ka-TH, nakakita na ba kayo ng lumang mapa ng mga sundalong Hapon na imbis na drawing ng gold bars o bungo ang nakalagay, ay puro mahiwagang dalawang numero lang ang nakasulat? May nag-comment sa atin dito, si Fake Hunter. Yan, si ka-TH na Fake Hunter, at napakaganda na kanyang ibinahaging kwento at tanong. Basahin natin. Sabi niya, "Sir, paano gamitin ang two-digit numbers sa mapa ng Hapon? Dati, may kaibigan akong kasama ng mga Hapon sa pag-recover. May nakita kaming mapa na may two-digit numbers. At sabi niya sa akin, puntahan namin ang lugar dahil ang mga numerong iyan ay secret codes. Sabi niya, basta may makita kaming sign na nakalagay sa mapa, kahit saan pa ito nakaharap, ay mahahanap pa rin namin dahil sa code number. Kaya lang, wala na kaming nakitang sign dahil nasira na ng ibang treasure hunters." Yan. Napakalupit ng impormasyong ito. Isipin ninyo mga ka-TH, kasama mismo ng kanyang kaibigan ang mga sundalong Hapon sa pag-recover. Ibig sabihin, ang kaalamang ito ay direktang galing sa mga taong mismong nagbaon ng kayamanan ni Yamashita. Pero ang malaking problema ng marami sa atin ngayon, paano kung winasak o binasag na ng mga naunang treasure hunter ang mga marka sa site? Marami sa atin ang nawawalan agad ng pag-asa kapag nakitang may hukay na o sirang-sira na ang mga bato sa paligid. Pero sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang aking sariling pagbasa kung paano gumagana ang mga two-digit codes na ito at kung paano ninyo pa rin posibleng matukoy ang lokasyon ng deposito kahit wala na ang mga physical signs o marka sa ibabaw. Kaya upo lamang kayo, magkape at talakayin natin ito ng malaliman. Dito sa Pilipinas, sanay tayo na kapag naghahanap ng deposito, tumitingin tayo sa mga ukit sa bato tulad ng cross, puso, arrow o mukha ng hayop. Pero para sa mga sundalong Hapon na may mataas na kaalaman sa military tactics at cryptography, ang mga numero ang pinakamalupit nilang armas para itago ang kayamanan ni Yamashita. Ang mga two-digit numbers na nakikita ninyo sa mapa, gaya halimbawa ng 12, 24, 36 o 45, ay hindi lang basta-basta bilang o dami ng ginto. Huwag kayong magkakamali na isipin na kapag 20 ang nakasulat, ay 20 pirasong gold bars agad ang nandoon. Base sa aking sariling pagbasa sa mga ganitong sistema, ang dalawang digit na numero ay may tatlong pangunahing ibig sabihin. Yan ay maaaring bearing o degrees, distance at saka depth. Ngayon ay unahin natin sa bearing o direction. Alam natin na ang compass ay may 360 degrees. Sa sistema ng mga sundalong Hapon, maaari nilang i-compress ang numerong ito. Halimbawa, ang nakasulat na 09 ay maaring mangahulugang 90 degrees o direksyong silangan o east. Ang 80 naman ay pwedeng 180 degrees o timog o south. At ang 27 naman ay 270 degrees o kanluran o west. Sa pamamagitan ng simpleng dalawang numero, alam na agad nila kung saang direksyong hahakbang ng hindi nakakalata ng mga sibilyan na nakatingin sa kanilang mapa. Ang ikalawang gamit ay distance.
ito ay ang distance o distansya. Ito ang sukat mula sa isang partikular na punto patungo sa mismong deposito. Maaring ito ay nakabase sa metro o kaya naman ay sa talampakan o feet. Kung ang nakasulat sa tabi ng isang marka ay 15, malaki ang posibilidad na 15 metro o 15 hakbang mula sa markang iyon ang sentro ng hukay. At ang ikatlo ay ang depth o lalim. Napakahalaga nito para hindi masayang ang oras ng mga treasure hunter sa paghukay. Ang 2 digit ay pwedeng magsaad kung gaano kalalim ang unang layer ng selyo o kaya ay kung gaano kalalim ang mismong lagusan patungo sa deposito. Kung nakasaad ay 25, maaring ito ay 25 feet pababa bago mo marating ang tunnel o ang konkretong takip. Ngayon, balikan natin ulit ang sinabi ni ka-TH na si Fake Hunter. Meron siyang sinabi na basta may makita kaming sign na nakalagay sa mapa, kahit saan pa ito nakaharap, ay makahanap pa rin namin dahil sa code number. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bilang isang treasure hunter na matagal nang nag-a-analyze ng mga ganitong visual na dokumento at mapa, ang konseptong ito ay tinatawag na fixed reference point. Ang mga sundalong Hapon ay hindi tanga. Alam nila na paglipas ng panahon, ang mga maliliit na bato ay pwedeng gumulong. Ang mga ukit ay pwedeng lumot o mapunasan. At ang mga puno ay pwedeng putulin. Kaya gumamit sila ng tinatawag na matematika at triangulation. Kapag sinabing kahit saan nakaharap, ibig sabihin ang code number na nasa mapa ay naka-anchor o nakatali sa isang permanenteng hugis ng kalikasan na hindi basta-basta mababago ng tao. Halimbawa, ang confluence o ang pagtatagpo ng 2 sapa, ang natatanging talampas o hugis ng bundok sa background, o kaya ay ang dambuhalang bedrock na nakabaon mismo sa lupa. Ang code number ang siyang nagsisilbing universal key o formula. Halimbawa, kahit na mabasag o mawala ang mismong bato na may nakaukit na marka, kung hawak mo ang mapa at alam mo ang formula ng code, sabihin natin ang code ay 45, ibig sabihin nito ay kailangan mo lang hanapin ang gitna ng 2 sapa o ang reference point at kumuha ng 45 degrees bearing gamit ang iyong compass. Tapos ay maglalakad ng takdang distansya. Kaya kahit baliktarin mo ang bato, kahit basagin pa ito ng mga galit na treasure hunter, hindi mawawala ang direksyon dahil ang totoong basihan ay ang malaking landmark sa kalikasan na nakasaad sa code ng mapa. Dito na tayo sa realidad nating mga ka-TH dito sa Pilipinas. Aminin natin, karamihan sa atin ay walang kakayahang bumili ng mga mamahaling industrial metal detector na nagkakahalaga ng 100,000 o kaya ay mga GPR o ground penetrating radar. Karamihan sa atin ay umaasa lang sa talas ng isip, lumang kompas at tiyaga sa paghukay gamit ang piko at pala. Kaya kapag nakita natin na pinasok na ng iba ang site at winasak ang mga marka, sumusuko na tayo. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kung may hawak kayong kopya ng mapa na may 2-digit codes, narito ang mga diskarte na pwede ninyong gawin kahit cleared
o sirang-sira na ang ibabaw ng lupa. Una, mag-concentrate kayo sa paghahanap ng orihinal na anyo ng lupa. Kung may cellphone kayo, gumamit kayo ng mga libreng mapping tools tulad ng Google Earth. Sa Google Earth, may feature doon kung saan pwede ninyong makita ang satellite image ng lugar ilang taon o dekada na ang nakalipas. Sa pamamagitan nito, baka makita ninyo kung saan nandoon ang dating malaking puno na pinutol na ngayon o kung may lumang daanan ng tubig na natuyo na. Ang mga ito ang mga orihinal na pinagbasihan ng mga sundalong Hapon nang isulat nila ang 2-digit na code sa mapa. Ikalawa ay ang mother marker. Kadalasan, ang mga winawasak ng mga tao ay ang mga pointer markers o yung mga maliliit na bato sa gilid-gilid. Pero ang mother marker gaya ng dambuhalang bedrock o malaking kuweba ay hindi basta-basta masisira ng piko. Kapag nahanap ninyo ang mother marker na ito, gamitin ninyo ang 2-digit code mula sa mapa bilang inyong compass bearing o distansya para makuha ang tamang linya o line of sight patungo sa deposito. Ikatlo, suriin ang mga natirang bahagi ng hukay ng mga naunang nag-attempt o sumubok. Kadalasan, kapag nakita ng mga naunang treasure hunter na walang laman ang kanilang nahukay dahil nabulag sila sa maling pagbasa ng marka, iniiwan nila itong bukas. Kung may code kayo na 12, subukan ninyong sukatin mula sa gilid ng kanilang hukay ang 12 talampakan o metro papunta sa iba't ibang direksyon. Baka kasi nandoon lang sa gilid ang side tunnel na hindi nila napansin dahil diretso lang ang kanilang pagbaba. At sa pagtatapos ng ating video na ito, nais ko lang kayong paalalahanan na maging matalino at mapagmatsyag. Sa panahon ngayon, napakaraming kumakalat na peking mapa ng kayamanan ni Yamashita. Ang iba ay ginagawa lang gamit ang papel na binasa sa kape at sinunog ang gilid para magmukhang luma. Tapos ay lalagyan ng kung ano-anong numerong walang basihan para lang ibenta sa mga interesadong treasure hunter sa halagang libo-libong piso. Ang totoong mapa na may mga lehitimong 2-digit codes ay may sistema. Kapag pinag-aralan mo ang mga numero, may pattern ito na nagtutugma sa mga natural na anyo ng lupa sa inyong lokasyon. Huwag kayong basta-basta magpapadala sa matatamis na salita ng mga nagbebenta ng mapa. Gamitin ang sariling pagsusuri at lohika bago mag-aksaya ng pera, pagod at panahon sa paghuhukay. Mayroon ba kayong hawak na mapa ngayon na puro mahiwagang 2 numero lang ang nakalagay? O baka naman may katulad din kayong karanasan kung saan nahanap ninyo ang tamang lokasyon kahit wala na ang mga marka sa ibabaw? I-comment ninyo ang inyong mga kwento at karanasan sa ibaba para mapag-aralan at mapag-usapan nating lahat sa mga susunod na video. At dito na nagtatapos ang video na ito, mga ka-TH. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.